Hello guys, panoorin niyo yung mukbang ko na ice cream guys Panoorin niyo guys yun, in-upload ko na guys. Hintayin niyo lang muna po. Ano yung bakit ng video ulit? Alam ko na. Ang bansay niya eh. Hindi nag-drive. Ayag. Ano na ginatang? Ha? Nagdapat ka na nagdatang. Nagdapat ka may gumatang. Meron na ba akong bagong Okay, let's go. Bakit hindi pa Oo nga, nakita ko hindi dumaan. Tasty ano po guys, nasa na
to kasi nag-screen recording ako kasi nag-upload ako.
Nag-screen recording ako Tama na ang haba na ng screen recording mo.
Hindi, papahabain ko pa lang yan. Nag-i-start pa lang ako Ayan, oh, haba. Puno na naman yung cellphone ko. Nakakainis talaga eh. Hindi ako magpapalabas, guys. Ako magpapalabas. Wala na. Gulit ka. Lumalawalag ulit ako ng tapat. So, no. Patay! Siyang. Patay.
Unang beses di humarap sa pagdinig ng Senado. Pinapasite in contempt dahil sa walay taliwas na mga pahayag. Halos 50 milyong people halaga na mga evicted at agrikultura na itinisip ko ng galing sa China nasa matayang bakal sa Mabutas. Bagong kaso ng MPAC na itala sa bansa held the country nagbabalang laban sa community transmission. Ang pulang araw star Sandra Lopez nagdadala sa mga gumagamit na ng pangalan niya para makakaliloko hindi po ayon. Live mula sa Jerry Network Center, 20 taon na nakatutok ang 24 oras.
kung saan-saan papuntahan para hulihin at silbihan ng arrest order, pero isang buwan na palang nakalabas ng Pilipinas si Alice Lialgo. Base sa dokumentong ipinakita ng Chairperson ng Senate Committee on Women and Children, bumiyahe si Go noong umaga ng July 18, 2024 at dumating sa Kuala Lumpur, Malaysia kasali tanghali. Match na match ito sa kanyang Philippine passport na ipaplano ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyon ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Go. Wala pa na siya. Tumuloy ang manifestation para makipagkita sa pamilya niya ayon sa report ng komite. From China on July 28, 2024. Istulang reunion sila doon. Mama, wag mo na naman yan ibagsak ka. Kung binagsak mo lang yan wala na. Kung walang tumulong mula sa gobyerno, meron nilo ang bulletin order. What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Hinala ng ilang senador, chartered flight na sinakyan. Matitesyan kung sino, ano mga private plane ang lumabas o ang lumabas that very day from the Philippines. Doon natin matatrack down at sino yung PIQ ang nag-process ng kanyang passport. If the flight number always is the Kilala siya. Siguro ako kilala ng piloto kung sinong pasahero nila. Imposible hindi makikilala. Is fine or dismiss pilot for the failure to name the members in the management. Kasi kung hindi nawawal sa biometrics ni Go sa dokumentong nakuha ng titulo. enlargement to the code. Ang image niya na hindi mahuhuli yung image niya. Baka may nagturo sa kanya at hindi lang dito sa immigration natin, posible sa immigration ng iba pang Asian countries. Ang baka ang umano ng na nagsinungaling ang abogadong nagmutalo sa dokumento na si Atty. Andrew Garcia. Pumunta sa kanyang personal pinagluloko ho tayo dahil parang lumalabas at bumabalik sa fight na meron yung warat ay hindi mo kapatid. Ang pangkunaw, kanyang letter pati sa Galicia, hindi ang inaaral din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kung totoo ang impormasyon habang nakikipag-ugnayan naman ng NBI sa mga counterparty at sa Malaysia at Singapore para pinipinahan ito. Para sa GMA Integrated News, Gonzales sa Patuto, 24 oras. Ayon kay GSA spokesperson Asek Nico Clavano, patuloy silang kumakalap ng impormasyon mula sa Bureau of Immigration at sa NBI. At sakaling totoong nakaalis na ng bansa sa Go, ito siya ang kailangan ng malalimang investisyon para mapanagot ang mga responsable sa kanyang pag-alis. Nagkaroon ng volcanic bomb o bomb mula sa Bulkang Taal ang higit 30 bayan at lungsod sa Batangas. After niya sa iba pang probinsya, gaya ng accidental Mindoro, lalo mula Batangas, sa GMA National TV. Pero wala pa namang ulat na may dinala sa hanggang lupa. Pero namahagi na rin ng N95 face mask yung mga otoridad para makasiguro ang publiko.
Kitang-kita ang pagbalot ng volcanic smog o VOG sa Batangas ngayong araw. Bagay na hinihintay sa mga tricycle drivers sa Balete, Batangas. Dahil sobrang baho ng uso, papasok dito sa kalalamunan. Meron din naman po, kaya hindi ko hinahirap ako. Mas mga kami ngayon, mas malala kayo. Nakakita ng lalamunan, ginagawa ng isyan dito. Tataas kami. Umabot sa mga 30 bayan sa iso ng apektado ng VOG. Batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRMO Batangas. Kabilang ng mga bayang nakapalibot sa bulkan kung saan sa video na rin ang face-to-face classes. Naglalaro ako. Gamitin mo muna cellphone ni Nanay. San Salvador. Yung 31 po natin out of 34 municipalities that we have, tatlo po, apat po ang cities doon. Alam naman po natin sa ngayon na ang hangin po talaga ay napakahina. Nangyayari ang VOG dahil ayon sa Facebook, after mabagal ang takbo ng hangin sa Volcano Island, kaya hindi agad nag-dissipate o nababasag ang volcanic gas. Ang plume o pagsingaw ng puso, umaabot sa 2,400 meters ang taas. Aabot sa mahigit 3,300 ang linyata ng sulfur dioxide emissions sa bulkan. Ang liga, masyadong hindi ako ginagawa na bagay, dapat mo malakas lahat para hindi wala pa naman umunong naulat na sinugod sa mga paggamutan dahil sa epekto ng VOG. Kasi nga po natin yung pag-ibig, wala po po reported sa amin, bagamat kami po ay nagmamatsyag at anong pong nakuha ang topic na hindi anong pong natin ng respiratory problem. Ilang beses na rin sinabi ng Vivo, hindi ito sigari sa puputok ang isang saan, lalo't wala namang lingkod na nangyayari. Dahil din sa VOG, pinag-sustain dito ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa ibang estudyantang Mindoro hanggang bukas, August 20, 2024. Base yan sa nilabas anunsyo ng lokal na pamahalaan. Ngayon sa ngayon ay hindi pa masabi ng PVOX kung hanggang kailan mararanasan itong volcanic smog o VOG. Mababasag lamang daw yung VOG kapag bumilis na yung takbo ng hangin sa hitapawid doon sa taas ng Volcano Island. Wasa ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard matapos magkaroon ng mga barko ng China Coast Guard. Pinalabas pa ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas ang sadyang bumangga sa kanilang barko. Nakatutok si Chino Gaston. Sa video na ito na ipinost ng China Coast Guard sa social messaging app, nagbanggaan ng BRP Pagakay at ang Chinese Coast Guard vessel 215 sabi ng PCG, dalawang beses binagat ng PCG vessel ang Pagakay na nagtamo ng minor structural damage. Pero sabi ng China Coast Guard sa kanilang post, ang Pilipinas kanila ang sadyang bumangga sa barko ng China Coast Guard. Ito ang video, sinabi ng China Coast Guard na lumiko ang barko ng PCG at bumangga sa kanilang barko. Spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, makarili lang ang umano'y flight at edited video na China. Again shows China as being benevolent actor here, no? Allegedly they were conducting a law enforcement operation controlling movement of the two ships when in fact or VIP Bagakay who ran 21551, it was the other way around. 21551 improved and our vessel VIP Bagakay 2 times. Ayon sa PCG, ang China Coast Guard 21551 ang ilang beses na nagtangkang bumangga sa BRP Capra sa taon. Ito rin ang humabol-habol sa BIPAG vessel na lumayan. Kasabay ng pagbangga sa BRP Bagakay, ang pagyarin daw na pagbangga ng China Coast Guard vessel iwas sinipon sa Cape Engaño. Nag-iwan ito ng malalim na lipi at malaking busa sa gilid ng barko ng PCG. Mula sa loob ng barko, makikitang nasira din ang CCTV camera. Malapit sa ibang equipment ng barko dahil sa napulit na bakal mula sa pagkakabangga. Wala na ng barko
the dangerous maneuver carried out by the Chinese Coast Guard. Siguro, iniisip nila na itong mga 44-meter vessels na to will be reinforcing the presence of the Zamboanga. Dismayado ang National Task Force of the West Philippine Sea sa ginawa ng China Coast Guard matapos magkaroon ng kasunduan ng Pilipinas at China sa bilateral consultation mechanism tungkol sa pag-resupply sa BMP Sierra Madre sa iyong zone. Ayon kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, ang pagkasira ng mga bangko ng Coast Guard sapat na basihan na magreklamo sa ilalim ng United Nations Convention on the Laws of the Sea. The best thing since Coast Guard is a civilian vessel. It is now governed by UNCLOS. It's unlike the Union Service military. That is part of the EEZ. And that would again go back to standards line. Sa isang statement, kinundina ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang dangerous maneuvers ng China Coast Guard na naglagay sa panganib ng buhay ng crew at isinasira ng dalawang bangko ng Philippines. Ito po ang karapatan ng mga kaibigan, tuwang at kaalyado sa ilalim ng international law. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston na katutok, 24 oras. Halos 50 milyong pisong halaga ng mga gulay at karne ang pinislit na China at nakabas sa isang warehouse na Shanghai. Para lang kung saan ito maarmat at sa iba't isang ito ng warehouse sa barangay ng Kulasing na nag-ooperate ng wala umanong permit o registro sa City Hall. Magkakasama mga opisyal ng Department of Agriculture, Bureau of Customs, PNP at LGU ng Paseo ng Bodega kung saan tumambad ang mahigit na 3 tonelada ng puting sibuyas, carrots, kamatis at mushrooms. Ang halaga, aabot sa halos 50 milyong piso. Ito nahuli natin is basically declared goods, no? Ginamit nilang reason yung egg tart, cream, saka pinchi. Illegal ho. Galing umalit siya ng mga bukay pero lokal ang kaysa hindi hinahanap na raw charges po sa mga usually po ang tinatamaan dyan is yung consignee po kung ano nakapangalan. Tingnan na rin natin kung sino ang may nag-list ho ba ang stories na to para matunto natin yung totoong may-ari po ng ganito. kasama sa investigasyon kung saan nakalusot ang statement. Dahil nga illegal na itinapok sa bansa kung ito ng agriculture policy ng Bureau, ibig sabihin ay walang permit sa ilin. Base sa rules ng Bureau of Plant Industry o BPI, pwede itong ibalik sa bansang pinanggalingan o kaya naman ay sirain. Pero pinag-aaralan din ng kung pwede pa itong pinabangan basta mapatunayang ligtas kainin. Kumuha na ng samples kanina mga tauhan ng DA-BPI para sa food safety test. We will file appropriate request sa ating korte na pwede pa ito mabenta wala na sa kabilang natin dito. Integrated with Starling Kai nakatutok 24 oras. Sa unang pagkakataon, si Sandra Mulak mismo ang nagkwento sa Senado nang naganap ang umano'y sexual harassment sa kanya nina Richard Cruz at Jojo Nones. Sa gitna niya, pinakontempt si Nones, isa pang celebrity na simbol sa Senado. Dahil sa naganasa naman sa mahalay umano, nakatutok si Mau Gonzales. Sa pamamagitan ng video conference ay humarap si Sandro Mulak sa pagdinig sa Senado ukol sa mga alegasyon ng sexual harassment sa media industry. Ikinento niya matapos ang kanilang text exchange ng inireklamo niyang independent contractor ng GMA Network na si Jojo Nones. Nagpunta siya sa kwarto nito sa isang hotel sa Pasay noong madaling araw ng July 21. Pagdating sa kwarto, inabutan daw ni Sandro si Nones. Kasama ang isa pa niyang inireklamo na si Richard Cruz. Lasing na umano si Cruz at nakahiga sa kama. Binigyan daw ni Nones si Sandro nang tanungin kung ano ang sumunod na nangyari. Nagdalawang isip si Sandro na sumagot. What did the video offer you? Pwede ito
nung executive session, pag hindi natin patapusin ito, ang haba ng ang haba ito. You're wasting your time here, eh. Pagsasalita ko. Kundi, alis na ako rito. Nagpaulak din kalaunan sinasabi ng session kasama ng mga senador. At pagkatapos nito, kanilang ibinatali ang mga sunod na nangyari. Hindi ba sinasunod sa kanyang droga si Nones? Sisingutin po na gamit po yung 500 SLB. Sinutusan ka na, ni Joshua, para sumikot. Ganun ba? Sumikot ba tao niya? Hindi naman section eh. Hindi naman sa sinabihan ng sumikot. Hanggang makating ka. Manghina ka ba? Yes po. Nung pinapag-support ka nitong dalawa, ano ang naman mo? Were you high? Nanghina ka ba? You lie down in the bed. Am I correct? Hindi po ako nag-down. Hindi mo ako kulit. Sino lang hila kayo sa bed? Tumanggi na si Sandro na magdetalye sa nangyari. Pero meron pa raw sinabi sa kanya si Nones. Ito ba? Based on my investigation, sinabi sa'yo, Sandro, ni Jojo Nones, what happened here stays here? Yes po. Sino lang sabi doon? Correct? Yes po, Your Honor. Sina Nones at Cruz mariin ang pagtanggi sa mga sinabi ni Sandro. You deny? Yes po, Your Honor, we deny. Ano ginawa niyo sa bata? Ano ba ginawa niyo? Doon lang dun siya. Wala po, Your Honor. Really? Nagkwentuhan. Really? Dito sa life, Your Honor, hindi po totoo yun. Hindi na kayo naawa sa bata? Your Honor, with all due respect, please don't judge us. Hindi pa po kami convicted. We are not lying to Your Honor. We're also just defending our side. Itinagay nila Nones witness na si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Vice Kaya President. naman ipinakontenta siya ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. I move that we decided in concept there is a motion to sign the Nones in consent. Without any objection, the motion is ordered. Dahil dito, idiniting si Nones ng Senado. Napaiyak naman sa pagbulig ang singer na si Gerald Santos nang lahat na biktima rito ng rape of 2005. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. I was only 15 years old at that time, Your Honor. So wala po talaga akong nakaloob. Nung mangyari po yung pang-abuso po sa akin, wala po akong nakaloob. May power talaga po siya over us, over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Naghain daw ng kaso sa GMA Network si Gerald 5 taon matapos ang insidente. Base sa dokumentong hawak ni Estrada, sinuspindi at inalis ng GMA ang sangkot ng musical director. Pero sabi ni Gerald, naramdaman naman niya na naapektuhan na ang career niya. Yung musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob. So, ako po ay napag-initan po dun sa loob. So kahit na, kumbaga, naalis na po sa amin po. Naparelease sa GMA artist member si Gerald at lumipat sa ibang network. Siniguro naman ng GMA Network na hindi ito kailanman nag-cover up ng sexual harassment sa kumpanya. Patuloy rin daw ang investigasyon sa kaso ni Sandro at nasa preventive suspension ang dalawang akusado. GMA has had a policy against sexual harassment. And we have been strict about it. Again, we have never covered up any incidents of sexual harassment. If they say the department is not acting on it, they can go directly to legal, to HR, or to the office of the president.
So there are different avenues, Mr. Chair. So we do not encourage any form of we also pilot Para sa GMA Integrated News, Nav Gonzalez, nakatuto, 24 oras. Nanindigan ang GMA Network laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Sa isasaya, sinabi ng GMA na hindi ito kinukunsiti ang namang uri ng pang-aabuso sa mga artista, personalidad, empleyado, independent contractors at iba pang stakeholders nito. Alisin dito matapos itong matanggap ang formal complaint ni Gerald Santos noong 2010. Alaga, B. Dampatin mo nga yun. Ay agaran din ipinatupad ng network ang nararapat na parusa sa inaksahan. Terminate ng GMA ang kontrata ng inaksahan at hindi na rin sa muling kinuha o binigyan sa bayan pagkatapos nito. Ngunit ang nila naman ang formal complaint ay itong 2010 sa akusasyon niya ng rape na binanggit sa Senado. Ngayon lang din nakarating sa kaalaman ng pamunuan ng GMA ang bagay na ito. Nais ginawin ng GMA ang naging pahayag ni Gerald na natanggap siya sa network. Siya mismo ang humiling ng early release mula sa kanyang management noong 2010 na pinagbigyan ng GMA. Sa parehong taon ay agad din siya lumabas sa ibang TV network. Hanggang pa ito, lumubog din bumalik si Gerald sa GMA matapos ang kanyang kontrata sa TV5 noong 2014. At susunod, exclusive, umangay umano ng mga kargamento mula sa mga pinagputang traffic company ang mga sinipinding klase dahil sa bag mula sa Bunsang Taal. Anak ni Nino Mulak na si Sandro magsampa ng reklamo sa DOJ kaugnay sa nakakasal na ng pang-asistro. Sana Lopez nagbabalak ng kanyang pangalan at larawan para manloko. Tutukan natin yan sa pagpapatuloy ng 24 oras.
Patay, sobra na ako.
Wala na, talo na tuloy tayo dalawa, talo na. Wala na, kay nay-nay-nay. Ito na po, ito na. Gigil ako sa'yo, Abi. Ang anak ko. May cellphone na. Yan, no? Alam mo, bigla. Kanina lang ako, ano na ako. Lali, ay, Mama! Pero madali naman bang ito mamamatay sa
Lobat. Kaya nire-recommenda ng DOH ang madalas 2% na to. ayon sa DOH. 2% na nga. Wala na to. 2%. 2% na lang. 2%. 2%. Akin nga muna. 2% na nga. Subat to. Apat. 5. Hindi ikaw, si Elijah.